Okay, so we now proceed with the design process. Okay, so figure 1.5 would summarize the design process of control systems engineering. Okay, so first we will once na ma-determine yung physical system, um, kailangan meron na rin kayong specs. Okay. Okay. Galing doon sa requirements natin. So may requirements kayo, ano yung physical system na kailangan ninyo. Ano yung mga components na kailangan ninyo, ano yung mga specifications dun sa requirement ninyo. Ganito ba kabilis yung halimbawa, ganito ba magiging kabilis yung ikot ng antena nyo, or ganito ba magiging kabilis yung dapat na ikot ng crane ninyo, ganito yung kalaking dapat niyang dalhin, ilang kilograms yung kayang dalhin ng elevator ninyo. So from there, ma-reduce niyo ano yung mga requirements para dun sa mga components na kakailangan ninyo. Okay, so that's one. So start with the requirements at saka yung specifications. Ano yung nire-require sa inyo, okay, ng kliyente. Okay. Number two is to draw a functional block diagram. So itong functional block diagram nito is basically pag alam nyo na rin kasi kung alam nyo na yung requirements, alam nyo na yung physical system niyo, alam nyo na yung mga components na kailangan niyo. Anong sensor ang kailangan, anong klaseng motor, anong kailangan ba ng motor, kailangan ba ng compressor, kailangan ba ng hydraulic, kailangan ba ng pneumatic, mga ganun. Um, anong klaseng control yung kailangan, and so on. Okay. So, anong controller yung kailangan ninyo, ano yung supply na kailangan, so on. So, ma maano niyo na magkakaroon na kayo ng idea kung paano siya i-interconnect. Okay. Not necessarily yung very detailed na connection nila, pero but rather yung connection nila that describes the function. Okay. Dapat ba yung controller mo naka-connect sa motor? Okay. Tapos yung sensor mo, saan ba naka-connect yan? Okay. So, yung mga ganun. Ano lang to, parang functional block diagram. When you say functional block diagram, yung interconnection mo basically more or less describes the function, not really the actual connections. So that's step 2. Okay. Then step 3, transform the physical system into a schematic. So pag nagkaroon na kayo ng functional block diagram, more or less it would be actually easy. It would be easy for you to turn the functional block diagram papuntang schematic. Okay. Sa schematic naman kasi, doon makikita mo na yung details makikita mo na yung details ng connections. At the same time, makikita mo na rin yung details ng mga kailangang components, like for example, kailangan ba ng potentiometer, kailangan ba ng resistor, ano yung mga possible values ng resistor na kailangan, ano yung mga possible values ng capacitor na kailangan, anong op-amp ang kailangan. So, medyo magkakaroon ng idea kung paano yung schematic niya. Now, kailangan mo kasi yung schematic na yan para makakuha ka um, ng model. Okay. So, kailangan mo kasi magkaroon ng mathematical model para ma-analyze mo siya. Okay. Hindi, yung system itself would not lend itself, the system itself would not lend itself para magkaroon ka ng data para ma-analyze mo siya. Otherwise, or actually may alternative dito na ginagamit na rin ngayon. Instead of actually modeling, okay, yung schematic mo, pwede mong kunan niya ng input-output data. Okay, using a data acquisition device. Okay. So, yan yung isang alternative niya. Mamaya discuss ko ito kung mabuti. Pero yung gagamitin natin actually is ito muna. So, from the schematic, kukuha tayo ng mathematical model. So, ang output mo dito sa step 4 is a basically mathematical model. Okay. Now, yung mathematical model na yan, pwede yung naka-block diagram or naka-signal flow diagram. Okay. In which yung ating yung makikita mo pa yung complexity ng system natin. So, if multiple blocks, you have to reduce that into a single block o kaya a unity feedback system.
Okay, so pag sinabi yung unity feedback system, meron lang kayong isang single block, tapos meron siyang feedback. Okay? Pero yung feedback niya, ano, walang block. Ibig sabihin, unity. Okay? So, parang, pwede mo itong i-represent as, parang block na ang gain ay 1. Kaya tinawag siyang unity feedback system. Okay? So, ito yung, ito yung system mo. Ito yung actual system mo. Okay? So, either i-reduce mo siya sa isang single block lang. Okay? Pwede mo siya i-reduce dito o kaya dito. Okay? So, single block or unity feedback system kapag ka-complex yung system mo. Okay. So, itong part na to, itong dalawa na to, okay, is basically modeling yan. Okay. So, yung step 4 sa step 5, modeling yan. Gagamitin natin yung step 5 kapag ka-complex yung block na makakame up natin sa step 4. Okay. So, once na ma-reduce mo na siya either dito or dito, okay, pwede mo na siyang i-analyze, i-design, or i-test. Okay. Pwede na siyang i-subject sa analysis. Tapos kapag may kailangan kang i-tweak dun sa performance niya, then pwede mo na siyang i-design na ng compensation. Okay. Now, the testing part, okay. Pwede namang actual testing ito. Okay. Pero ngayon, hindi na kasi masyadong uso ang testing by actual Sa ngayon, ang testing na mas tinutukoy natin testing dito is more of a simulation. Okay. So, mas ginagamit natin siya ng simulation. So that we can see whether the requirements and specifications were met. Okay. So, bago mo i-test talaga siya ng actual, mag-simulate na tayo. Okay. So, sa laboratory, magdi-discuss ako dun sa laboratory, magdi-discuss ako dun yung tawag na model-based design. Okay. So, yung model-based design is basically a technique na ginagamit para yung ating design is based actually sa mathematical model. Okay. So, basically ito yung nakikita niyo diyan, it basically describes yung parang pinaka simplified view ng model-based design. Okay. Sa laboratory mas mas i-elaborate ko siya ng mas further. Okay. So ayun. So yan yung design process. Now, ano yung sinasabi kong alternative dito sa step 3? Okay. Madalas kasi sa totoo lang, hindi ganoon kadaling kumuha ng mathematical model na definite. Okay. Usually, medyo ma-math talaga siya. Masyado siyang mathematics, kumbaga. Okay. So, ang alternative dyan, actually, is to mag-measure kayo ng input tapos output. Bali, mag-input kayo ng signal dun sa system niyo. Tapos magpo-produce siya ng output. Okay. So, magkakaroon kayo ngayon ng ordered pair ng input-output. Ito yung input, ito yung output, ito yung input, ito yung output. So, magkakaroon kayo ng table ng ganun. Okay. At gagamitan niyo siya ng data acquisition device. Okay. Now, from there, yung magiging input tsaka output na yan, pwede mo nang gamitin yan para mag-come up ka ng model, na mathematical model. Okay. In which hindi naman siya exactly kailangan naka-equation form. Yung model mo, hindi naman kailangan naka-equation form. Pero naka-store siya as parang model sa loob ng computer mo. Okay. So that every time na gagamitin mo siya or kung gusto mo siyang ilagay as a block, okay, or as a system sa simulation mo, sa simulator mo, meron kang makatotohanan ng system. Okay. So si computer mismo ang gagawa ng model mo. Okay. And this model is not necessarily in an equation form. Okay. So parang virtual model siya. Okay. Kaya 'yun ng MATLAB. Okay. May ganong capability si MATLAB na gawin. And kung may pagkakataon nga lang din sana tayo, we can actually do that in the laboratory. Meron tayo sanang pwedeng i-model na previous project sana sa
previous thesis ng ng mga kaano nyo, kasama nyo, ng mga ka-ECE nyo. Okay. Pwede natin hiramin. Tapos, kukunan natin siya ng model. Okay. Kasi simulate natin siya. I-correct natin yung performance niya. Okay. So, kaya lang, since meron tayong scenario sa labas. So, hindi natin alam kung ano yung natin. Pero, possible yun. Okay. So, keep in mind na possible yung ganung And in fact, most of systems, ganun na rin model. Okay. So, medyo old school na rin yung nagmamat pa. Okay. So, ayun. Kaya lang, sa case naman natin, kaya tayo magmamat muna kasi para maintindihan natin kung paano yung control systems engineering in a mathematical perspective. Okay. So, ayan. So, para ma-demonstrate natin itong part na to. Okay. Basically, gamit tayo ng tinatawag nating position control system. Okay. When you say a position control system, it converts a position input command to a position output response. Okay. So, ano na mga example niyan? Elevator. Hindi, button pa lang input ng elevator. Ayun, nakalagay naman dito the robot arm. Ibig sabihin, i-command mo si robot arm na magpunta from one point to another point. Okay. So, ang command mo doon is kung saan siya pupunta sa disposition. Yun yung input mo. So, ang magiging output niya is also position kung saan siya mapupunta actually. Okay. Cranes, yung ginagamit sa construction. Okay. Yung mga lever na yun represents mga position. For example, yung isa doon, yung nag-aangat at saka nagbababa nung load. Okay. Is represented by the lever. Okay. So, kapag mas mataas yung position ng lever, mas mataas yung pupuntahan ng load mo. Okay. Tapos, meron isa doon na isa pang lever na nagde-determine kung ano yung angle kung saan siya pupunta. Okay. So, ang crane naman kasi is basically a robot arm. Umiikot lang siya. Okay. So, nakafix yung isang part niya. Okay. Tapos, kukuha siya ng load dito. Okay. Iangat niya. Tapos, dadalhin niya dito. Ibababa niya dito. Okay. So, parang pick and place robot. So, ayun. Crane is an example of a position control system. In this case, ang position control system na gagawin natin example is an antenna. Okay. So, step 1. Determine the physical system and specification from the requirements. Okay. So, basically, ganito yung gusto natin mangyari. Okay. Ganito yung requirements natin. May potentiometer ka that allows you to adjust yung yung angular position ng potentiometer. Tapos, dapat, pagka ito, in-adjust mo ito, okay, dapat sasabay ito ng ikot. Okay. Horizontally. So, yun yung tinatawag na azimuth. Okay. So, ayun. So, yung pag-ikot mo sa potentiometer is basically corresponds to the azimuth adjustment. Okay. So, pag ito, inikot mo ng 45 degrees, supposedly, dapat 45 degrees nito yung pag-ikot niya. Okay. So, now we build control systems. We build a control system for this one para sa una, power amplification. Kasi kung gusto mong iikot tong antenna na to, hindi mo naman kakayanin ito ng mano-mano. So, gagawa ka ng control system para ma-amplify yung power. With a simple turn of a knob, mapapaikot mo tong antenna. Okay? Number 2, possible din to na remote control. Okay, so instead na, kasi pwede ito ilagay mo sa isang malayong lugar Okay. Tapos ito nasa malayong lugar din. Okay, so possible na gagawa ka rin ng control system dito para sa remote control. Okay. And number 3, gagawa ka rin ng control system dito para sa compensation of port disturbance. Kasi itong antenna mo, ang laking dish yan, di ba? So, ang laking ang laking tagasalo ng hangin yan. Pag humangin yan, sasaluyin niya lahat ng hangin. Okay. So, gagawa ka ng control system para hindi siya masyadong maapektuhan ng wind loading. Kumbaga. Okay. Para kung naiset mo na siya at a certain azimuth, kahit na humangin, hindi siya masyadong gagalaw doon. Or gumalaw man siya, babalik siya. Okay.
Hindi ka magbi-build ng ng control system dito para sa convenience of input form. Okay, why? Kasi pareho siya ng pareho ng input at output eh. Parehong angular position. Okay, yung input mo at yung output mo. Okay, so yung convenience of input form, hindi siya reason kung bakit magbi-build yung control system para dito. Okay, so those are your requirements. Okay, so pag actual ito, may bibigay pa sa yung mga kliyente mo na ganito kalaki yung antena, ganito dapat siya kabilis. Okay, so may mga ganun pang requirements yan. Tsaka specification. Okay, so i-take doon din natin yan. Okay, so step 2. Draw a functional block diagram. So in this case, i-determine mo na kung ano yung mga kailangan mo. Okay. So tapos gagawa ka ng connection nila. Okay. So dito, yung functional block diagram niya nasa form pa ng visual. Ibig sabihin yung suggested pa yung Pero ang functional block diagram basically, pwede rin yung katulad ng kanina. So may mga blocks na siya. Okay. So pwedeng ganun na. Pero ito naka pa siya. So ano nung mga kailangan niya? Yun. Alam niya kailangan niya ng differential and power amplifier kasi nga power amplification. Differential amplifier para ma-measure niya yung difference between yung turn nito at saka yung azimuth nito. Okay. Kailangan niya mo to, syempre. Okay. Tapos, for further power application, for mechanical power amplification, kailangan mo ng gear. Okay. So, hindi mo naman ma-amplify yung kasi mechanical itong system mo eh. Basically, mechanical itong system mo. So, kung mechanical ito, kailangan mo ng mechanical power. At ang mag-amplify ng mechanical power is basically yung gear. Okay. So, ito, magkakaroon to ng input torque. Since mas malaki to, mas malaki yung magiging output torque dito. So, makakabuhat siya ng mas malaking loading. Okay. Ang tanong, para saan itong potentiometer mo dito? Para saan yung potentiometer mo dyan? Yan yung pinaka-sensor mo. Okay. Yan yung pinaka-sensor mo. What happens? Pag umikot kasi to, iikot siya. Okay. Iikotin tong gear na to. In which case, papaikutin niya din tong potentiometer. Now, itong potentiometer mo, nakakabit siya dun sa differential amplifier. Okay. So, dun sa differential amplifier mo, may i-adjust siyang resistance dun. Okay. In which case, dahil sa nag-adjust yung resistance, magpo-produce siya ng difference. Okay. Magpo-produce siya ng difference voltage. Okay. Dun ngayon malalaman ng system mo na magkaiba ito at saka ito. Yung angle nito, yung input angle mo, tsaka yung actual angle mo. So, potentiometer yung pinaka-sensor mo dito. Okay. So, yun yung mga purpose nun. Okay. So, basically, this is pwede nyo i-pattern ito sa isang closed loop system. Okay. So, that is why, ito, pagka-translate ko sa block diagram, magiging ganito siya. Okay. So, ano yung components ng closed loop system? May input transducer ka, controller, plant or process, tsaka sensor. Okay? So, na-identify na natin na yung controller natin is, yung ating plant or process is yung motor, tsaka yung load. Okay? Yung load, yung pinaka-antena mismo. And isasama na natin yung gear dun. Okay? So, anong ipoproduce ng motor load tsaka gears mo? Since yung plant, siya yung, at ang ko-controller natin, yung azimuth angle ng antenna. So, meron kang angular position as an output. Okay. At nalaman natin from the start of the discussion na ang input mo ay galing sa potentiometer. Okay. Ito yung determine mo dito. Okay. So, anong input mo dyan? Angular position din. Okay. Angular input, angular output. Okay. So, from there, ang controller natin is yung electronic circuit siya, which is itong differential and power amplifier. So, ito yun. Okay. So, again, ang controller, ang drive niyan yung processor plant. Okay. So, ngayon, ano yung mag-measure ng output? Ang mag-measure ng output, itong potentiometer mo. So, that is why, ang magiging sensor mo dito is the potentiometer. Okay. So, ngayon, identify natin yung mga signals. Okay. So, magiging output ng potentiometer is basically, ito kasing potentiometer, although resistance ang ang pinoproduce niyan. Syempre, ilalagay mo yung sa isang circuit. Okay, ilalagay mo yung sa isang circuit. So, yung circuit mo, mag-produce ng voltage. Okay, so pag nabago ngayon yung resistance ng potentiometer, magbabago rin yung voltage.
Okay, ay paano ba magbabago yung resistance nito? Pag inikot mo siya. So therefore, that voltage would be proportional dun sa input. Okay? So ito, ganito, yung potentiometer dito, ganun din. Since yung angular output mo would actually turn the potentiometer and would change the resistance, syempre ito, ilalagay mo rin sa isang circuit. Okay, na magpo-produce ng voltage. So since yung resistance nito ay proportional dun sa ano, sa angle, o sa angular position dito, yung voltage na mapoproduce ng circuitry mo that involves sa potentiometer would actually be also proportional dun sa output. Now, since voltage to at voltage to, pwede kong isubtract yan. Yun yung sinasabi ko, dapat pareho yan. Okay. So, kung gagamit kayo ng input transducer at ng sensor, ang objective nyo, mapagpareho nyo yung dalawang quantities. Okay. Normally, parehong voltage dapat. Okay. Kasi, yun lang yung may process ng controller nyo. Voltage din. Okay. So, in this case, since meron kayong ginamit na input transducer at potentiometer, ang lalabas dito is actuating signal. Okay. So, yung difference nila, take note negative to. Again, pagka meron kayong control system, automatic control system, ang ginagamit naming feedback is negative feedback. Okay? So, ayun. Now, so yun, na-complete natin yung functional block diagram niya. Okay, so, from this visual, okay, na-translate natin siya dito. Okay. So, tatandaan nyo kapag ganito, ang susundan yung pattern is yung sa closed loop system. Okay. Yung sa closed loop system yung susundan yung pattern. Okay. So, ang gagawin nyo na lang is identify ano yung mga components nyo. Okay. So, ayan. Now, from this, pwede mo lang i-transform yan into a schematic. Okay. So, yung pag-transform yan into schematic na yan, it would actually now require some skill. Okay. Kasi, pero alam mo na may mga gagamitin kang potentiometer at may mga gagamitin kang circuit para doon. So, yung schematic would somewhat look like this. Okay. So, may voltage supply ka. Ito yung potentiometer mo. Okay. Ngayon, yung circuit mo dito para sa ano, usually voltage divider lang naman ito. Yun ay ipapasok mo dun sa differential ng power amplifier mo. Ganun din dito. Meron ka ring circuit. Okay. Voltage divider circuit in which yun yung ipapasok mo dito sa differential ng power amplifier mo. Okay. And then, so since ito na yung controller mo, i-connect mo yung output niya na i-connect mo dun sa motor mo. Okay. Tapos, yung loading mo na. Okay. Now, siguro familiar tayo lahat sa familiar tayo sa schematic na ginagamit sa electrical systems. Motor, ayan. Okay, potentiometer. Okay. Amplifier. Okay. Dito in-square nila pero pwede nyo gawing ano yan. Pwede nyo gawing parang style of pump. Okay. Ang hindi natin alam, paano itatranslate yung mechanical system sa schematic. Okay. So, ganoon din. Gumagamit din siya ng mga symbols. In which ito, pag-aaralan na natin sa chapter 2. Yung mga schematic na gagamitin niya. Okay. Pero basically, pag nag-model kayo ng mechanical system, either translational kasi yan or rotational. Okay. So, sa case natin, rotational ito. Umiikot kasi. Yung translational, yung left, right lang. So, in this case, pag rotational, yung mass, i-represent nyo as an inertia. Okay? Yung friction, i-represent nyo as viscous damping. Okay? Tapos actually, may isa pa yan, yung spring, which models yung yung microscopic compression expansion ng material kapag umiikot siya. Okay? So, mas pag-aaralan pa natin yung schematic na to sa chapter 2. Okay. So, now, once na ma-come up nyo na itong schematic ninyo, gagawa kayo ngayon ng mga ilang assumptions. Okay? Kasi ito, mag-model na kayo eh. Ngayon, sa modeling, may mga gagawin kayong mga assumptions. Ang gusto nyo kasi mangyari sa model nyo, maging linear. Okay? At marami sa mga components, sa mga actual na mangyayari dito, ay actually, mga non-linear events. Although, marami din naman sa kanila, fortunately, pwedeng i-neglect. Halimbawa,
yung inertia tsaka friction ng potentiometers. Okay? Pwedeng i-neglect yan. Bakit mo pwedeng i-neglect yan? Yung, kasi iniikot mo to eh, yung potentiometer. So, ibig sabihin, pag iniikot mo yan, meron din yung inertia. Ibig sabihin, may bigat yung yung iniikot mo. May weight, may mass yung yung iniikot mo. Okay, di ba kapag may potentiometer kayo, meron kayong parang maliit na knob na iniikot. Okay. May weight 'yun actually. May mass 'yun actually. Kaya lang kumpara sa antena mo na napakalaki, yung mass nun negligible. Okay. So, pwede mo i-neglect 'yun sa model. Okay, ganoon din yung friction. Yung friction since maliit na component lang naman ng ang ang potentiometer, tsaka mabagal naman siyang iikot, hindi mo mabilis. So, kumpara sa friction na mangyayari sa antena mo, eh malaki 'yun. Negligible 'yun, bale. Okay. So, ayun. So, yun yung ilan sa mga pang mga assumptions. Okay. So, actually, yan yung isa sa mga medyo nakakapagpa-complicate ng mathematical modeling. Yung mga assumptions na yan. Pero most of them, actually, causes your model to be reduced to a more simplified form. Okay. Kaya lang, kailangan alamin mo lang kung paano pa siya mas mapasimplify. Okay. So, ito yung keyword dito. Okay. The decisions made in developing the schematic stem from the knowledge of the physical system, the physical laws governing the system behavior, and practical experience. Okay. So, pag gumagawa kayo ng mathematical model, ang isa sa pinaka matinding sandata talaga dito is yung experience. Okay. So, aside from yung knowledge ng physical system at saka yung physical laws governing the system, napaka-importante yung experience. So, that is why if you are to embark on this kind of endeavor, either sa thesis nyo or sa future work niyo, kailangan yung aralin in detail yung pagmo-model. Okay, pagmo-model ng systems. Okay, ano itong mga physical laws na to? Usually ang tinitingnan dyan kapag pag electrical systems, titingnan dyan yung KVL, KCL, Ohm's law. Yan yung mga tinitingnan pagka may electrical system ka. Pag mechanical system naman, whether it's translational or rotational, ang titingnan dyan yung Newton's law. Yan. Yan yung mga physical laws that governs your system. Para sa ibang systems, syempre may sarili pa sa mga laws yan. Okay. Pero kung electrical system, yan, KVL, KCL, Ohm's law. Pag mechanical system, Newton's law. Newton's laws. Yung first, second, tsaka third law ng motion. Okay. So, ayan. Step 4. Now, once na mag-come up na kayo ng ganito, okay, mag-come up na kayo ng ganito, it is possible na magkaroon na kayo ng model in terms ng equations. Okay. So, basically, kung dynamic yung system mo, mag-a-arrive ka sa differential equation. Okay, so itong entire thing na to, ma-describe mo yan ng nth order differential equation. Okay. Kaya lang, yung mga nth order differential equation ay hindi ganoon kadaling i-solve. Okay. Dito sa differential equation na to, meron kang dalawang variables, C at saka R. So, yung C mo dito is the controlled variable. Basically, yung output variable mo. Okay. Tapos yung R is the reference. Okay. So, reference variable mo. Or basically, yung input mo. Okay. So, kung babalikan niyo yung differential equations niyo, ito yung itsura ng nth order differential equation. So, alam natin na hindi ganun kadali i-solve to. Okay. So, paano natin siya masasolve basically?
dalawa yung method na ipe-present natin. Although isa lang yung talagang pag-aaralan ng malalim. Okay. Number one, gagamitin niyo 'to ng Laplace transform. Okay. So yung first mathematical model na meron kayo, ang tawag dun ay transfer function. Now, pag may transfer function kayo, yung block diagram nito, once makuha niyo yung transfer function na magre-represent dito, okay, once makuha niyo yun, okay, magkakaroon kayo ng ganitong klaseng block diagram. So, itong mathematical description na to is basically the transfer function. Okay. So, ayun. So, later on, pag-aaral natin kung paano natin magagamit yung Laplace transform para ito, ma-convert natin sa transfer function. Okay. So, ayan. Yung second way is itong differential equation na to, i-reduce natin siya into system of first order equations. Okay, since nth order ito, or meron kang, you have an nth order equation, it is possible na ito, makapag-derive ka dyan ng n equations, n first order differential equations. Okay, so, kapag ka ganun, makakabuo ka dun ng tinatawag na state space representation. Okay. So, sa state space representation, okay, instead of using a single nth order equation, okay, the system is modeled using n simultaneous first order differential equations. So, i-reduce natin yun papunta sa system ng first order equations. Okay. Now, anong advantage and disadvantage? Ang advantage ng transfer function is simplicity. Okay, mas simple siya gamitin kaysa sa state space intuition. Ibig sabihin, marami ka nang by just looking at the transfer function, marami ka nang pwedeng ma-derive. Marami ka nang characteristics na pwedeng reduce galing dun sa Okay. So, yun. And number 3, it is strong, it is very useful sa mga linear systems, which most systems naman are linear or can be linearized. Okay. So, ayun, yun yung advantages ng transfer function. Ang disadvantage niya is that pag ang system mo hindi mo talaga pag ang system mo ay non-linear at hindi mo siya ma-linearize, hindi mo magagamit yung transfer function. Okay. So, ayun, number 1. Number 2, madaling gamitin ng transfer function sa single input, single output systems. So, kapag meron ka lang isang input at saka meron ka lang isang output, it is convenient to represent that system using transfer functions. Pero kapag meron ka ng multiple inputs at saka multiple outputs, lalaki din yung complexity ng model mo kapag transfer function yung ginamit mo. At doon naman advantageous yung state space modeling. Okay. Ang disadvantage na talaga ng state space modeling is yung complexity ng solutions. Okay, especially kung yan ay multiple input, multiple output na. Pero ang maganda doon is kahit na multiple input, multiple output yan, yung pagsosolve, yung pagkuha ng performance galing sa state space model, may lalaruin ka lang na konti, okay, doon sa model. So makukuha mo na kung ano yung kapag input 1, output 1, input 1, output 2, input 1, output 3, and so on and so forth. Okay, so madali siyang gamitin kapag meron ka multiple input at multiple output. Yun nga lang, magre-require si state space model lang ng linear algebra. Okay. Kaya naman siya sa mga nag-advanced math, kaya naman siya bang i-program. Okay, napo-program naman siya yung solutions ng linear algebra. Okay. Pero syempre, lalaki pa rin yung complexity kapag marami ka ng mga parameters na nakalagay. Okay. So basically kasi mare-reduce to sa matrices Yung problem ng state space representation, mare-reduce sa matrices. Okay. Now,
Finally, it should be noted that mathematical modeling of systems requires knowledge of parameter values such as resistance and inductance of motor, armature, mass, and damping of loads, which are sometimes hard to obtain. Okay, so pag may ganito ka, pag may ganito kang schematic, kailangan alam mo yung specs ng ano mo, ng motor mo. Tulad ng armature resistance. Okay. Tulad ng armature inductance, kailangan alam mo yan. Okay. Pag may ganito ka, alam mo dapat yung well, sa gear naman madali naman bilangan yung ano niyan eh. Yung spikes nun eh. Okay. O dito tatawagan siyang teeth. Ngipin. Tatawagan siyang teeth. Yung spikes ng gear madali naman bilangan. Okay. Kasi kailangan kasi yung ratio nun. Okay. Kailangan magkaroon ka ng assumption sa ano, sa friction. So, sa friction constant. Okay. So, yun. Kailangan, pag nagma-mathematical model ka, kailangan meron kang way para makuha yung mga yun. Yung mga parameter values din tawag. Okay. Kaya nga, ano, madalas talaga pag ganito, mas madaling gumamit ng DAQ. Okay. Mas madaling gumamit ng DAQ kasi at least hindi mo na masyadong problemahin yun. Ang problema mo lang, i-build yung system, kumuha ng data acquisition device, kumuha ng input-output, tapos mag-program sa computer para makuha mo yung input out yung kanyang model. Okay. So, ayan. Now, if your system, katulad nito, yung system mo dito, yung system mo is, makikita nyo, ang daming blocks. Okay. You need to go through step 5. So, yung step 5 requires you to reduce the system into a single block or a unity feedback system. So, in-explain ko na kanina na yung pinagkaiba. So, pag single block, meron kang input, ito yung block mo, tapos output, that's the single block. Pag unity feedback system, ito yung block mo, meron kang error signal, okay, tapos feedback, may summing junction ka dito, okay, syempre plus to, minus to. So, ito, pinifeed mo lang directly yung output dun sa summing junction. Okay, so, this is called a unity feedback system. Okay. So, sa ganitong paraan mo lang kasi makukuha yung mga ano, sa ganitong paraan mo kasi makukuha yung mga yung performance niya, ma-analyze siya. Okay, so diyan mo makukuha yung transient response, steady state error, stability. Okay, stability performance ng mga system mo. Okay. So, after nun, pag na-reduce mo na siya dyan, then analyze, design, and test the system. Okay. Now, yung test again doesn't mean na ano to, doesn't mean na physical testing to. Ibig sabihin yung talagang actual na ano mo, ang ite-test mo. Okay, paano kung magkamali ka sa model, unstable yung nakuha mo, tapos tinest mo siya, so sira kagad yung mga gamit mo. Okay, sayang. So, itong test na to may actually be simulation. Okay, so, ayun. Now, in the analysis and design of feedback control systems, we use the following test signal. Okay, so pwede kang gumamit ng impulse function. Ang impulse function is a function that is concentrated at time 0. Ibig sabihin, mataas ang value niya at time 0. Okay, or at time near 0. Okay. Tapos otherwise, wala siyang signal. Okay. Similar to dun sa ito yung parang analog form nung delta M sa signal natin. Okay. Yan yung analog form niya. Okay. Step function. Okay. Meron kang persistent output or meron kang persistent signal. Persistent constant signal. Okay. Usually ito yung kapag yung yung input mo is basically a parang switch. In-input mo lang siya, tapos hintay mo lang na magkaroon ng output. At hindi mo tatanggalin yung input mo hanggat hindi nagre-respond yung o hindi nasusunod yung command mo. Okay, so parang switch yung dating. Okay. Ramp is an increasing signal. Okay. So, ginagamit natin yan to test steady state error. Parabola, ganun din. Okay. Sinusoid kapag meron kang oscillating input. Okay. So, dito natin siya ginagamit.
Okay, so these are the test signals na ginagamit natin para ma-analyze yung system natin. Okay. Now, we also have the control systems engineer must take into consideration other characteristics about feedback control system, such as fluctuation in component values or system parameters, okay, which can be done through sensitivity analysis. Naalala niyo yung robustness na sinasabi ko kanina. Okay. So, ayun. Yung robustness can actually be measured via a sensitivity analysis. So, a sensitivity analysis can yield the percentage of change in a specification as a function of a change in a system parameter. Pag may inaba ako doon sa system parameter, gaano kalaki yung change doon sa magiging output. Okay. Kung sensitive yung mo at masyadong malaki, ibig sabihin, konting change sa maliit na parameter, malaking change yung sensitive yung mo, yung system mo. At madalas, hindi magandang characteristic ng system yun. Okay. Especially kung yung titingnan mong parameter is supposedly a time invariant parameter. Such as resistances, capacitances, mga ganun. O kaya armature resistance. Okay. O ayun, yung mga ganung kasi supposedly hindi matagal siya magbago. Okay. So kapag nagbabago siya, pag yung output mo, lumaki yung pagbabago sa napakaliit na pagbabago sa mga ganung parameter. Yun? By the way, pag sinabi kong parameter pala, yung mga parameters, ito yung mga values dun sa sa system mo, na constant for that particular system. Halimbawa, resistance, capacitance, inductance, inertia, friction constant, yung parameters ng motor mo, yung mga ganun, parameters ang tawag din. Okay, constant siya for a particular setup. Okay. So, ayun. Now, I'll discuss these examples in a separate video, since yung ating discussion para dito sa article 1.4 medyo mahaba-haba na. Okay, so I'll discuss na lang din ito sa separate video.